Isang umaga sa Maynila, nagsimula ang lahat gaya ng dati. Ang nakabibinging busina ng mga jeepney, ang nagmamadaling mga manggagawa sa kalsada, ang mga bukas na coffee shop na tumutugtog ng mga malambing na himig, at ang mga balita sa telebisyon na punong-puno ng mga isyung politikal, pang-ekonomiya, at mga pang-araw-araw na alalahanin na nakasanayan na ng mga mamamayan. Subalit sa loob lamang ng ilang oras, ang buong bansa ay nahila sa isang pangyayaring hindi inaasahan, isang kaganapang magpapabago sa imahe ng bansa sa mata ng mundo ng mabilis at makapangyarihan. Isang video na may haba lamang na 9 na segundo ang inupload ng isang turista sa social media. Kinuhanan niya ang isang malaking grupo ng mga kababaihan sa Ninoy Aquino International Airport. Lahat sila ay nakasuot ng simpleng damit. Ang mga mukha ay seryoso ngunit ang mga mata ay puno ng pag-asa. Ilan sa kanila ay karga ang kanilang mga anak. Ang ilan ay may hila-hilang iisang maleta lamang at ang iba naman ay magkahawak kamay na tila takot na mawalay sa isa't isa mula sa mundong naging malupit sa kanila. Ang maikling caption ng video ay nagsabing, "Daan-daang kababaihang Iranian ang dumating sa Pilipinas sa loob ng wala pang 48 oras. Ano ang nangyayari?" Ang iisang pangungusap na iyon ay sapat na upang pasabugin ang internet. Wala pang isang oras, ang hashtag tungkol sa kaganapang ito ay umakyat sa tuktok, hindi lamang sa Asia kundi pati na rin sa Europa at Amerika. Nagsimulang magbahagi ang mga tao, magsuri, magtalakayan, maghinala at magtanong. May mga nakakita rito bilang isyung makatao, may nagtatanong kung ano ang ginagawa ng Pilipinas at may nagsasabing ito ay isang makasaysayang sandali na maaalala sa loob ng maraming taon. Sino ang mga kababaihang Iranian na ito? Bakit sila dumating ng sabay-sabay sa ganoong karaming bilang? At bakit Pilipinas ang kanilang piniling destinasyon? Ang mga media mula sa iba't ibang bansa ay nagsimulang makipag-ugnayan sa mga eksperto, geopolitical analysts, human rights activists at mga diplomatikong opisyal, ngunit walang makapagbigay ng malinaw na sagot agad-agad. Ang tanging umiiral ay ang mga imaheng kumakalat sa buong mundo, ang larawan ng higit 500 kababaihan na humahakbang patungo sa isang bansa sa Timog Silangang Asya na may pagod ngunit punong-puno ng tiwala. Nang gabing iyon, ang Pilipinas ay hindi lamang naging sentro ng balita, kundi sentro ng pandaigdigang talakayan. Marami ang nakakakilala sa Pilipinas dahil sa mga dalampasigan, pagkain, kasaysayan o ang mga tradisyonal na barot-saya. Ngunit sa pagkakataong ito, makikilala ng mundo ang Pilipinas sa ibang anggulo mas malalim, mas mainit at mas matapang kaysa sa mga nakasanayang imahe. At ang lahat ay nagsimula sa isang 19 segundong video. Bago pa man tumapak ang mga kababaihang Iranian sa lupain ng Pilipinas, ang mundo ay halos hindi talaga nagbigay pansin sa kanilang kwento. Sila ay nagmula sa isang lipunang may mahigpit na mga alituntunin, punong-puno ng mga kwento ng sigalot, kahirapan, at pananahimik na ipinataw sa loob ng maraming henerasyon. Ang mga mamamayan doon ay nakasanayan ng mamuhay sa ilalim ng anino ng mas malalaking kapangyarihan, lalo na ang mga kababaihan. Madalas silang walang karapatang magpasya para sa kanilang sariling kapalaran. May mga ulat na kakaunti ang nagbabasa tungkol sa pang-aapi, sapilitang pagpapakasal, paglilimita sa karapatan sa edukasyon, at pagsasamantala sa paggawa. Ngunit ang Iran ay hindi isang pang-ekonomiyang dambuhala, hindi isang estratehikong rehiyon, at hindi rin malaking merkado para sa mundo. Kaya naman ang kwento ng mga kababaihang iyon ay halos hindi kailanman lumabas sa front page ng mga pahayagan. Sila ay namuhay sa katahimikan, nagdusa sa katahimikan, at humingi ng tulong sa katahimikan. Ngunit ang katahimikan ay hindi permanenteng umiiral. Sinasabing ang tunay na simula ay nagmula sa isang babaeng nagngangalang Shirin. Hindi siya politiko, hindi pinuno ng malaking organisasyon, at hindi rin sikat. Siya ay isang hamak na guro na naniniwalang ang mga batang babae ay may karapatang pumili ng sarili nilang buhay. Isang araw, nag-record siya ng maikling video na nagkukwento tungkol sa pagkawala ng maraming estudyante at sinabi ang linyang kalaunan ay ibinahagi ng milyon-milyong beses. Kung maririnig kami ng mundo, marahil ay may pagkakataon pa kaming mabuhay. Ang video na iyon ay hindi agad nagpabago sa mundo. Binago nito ang puso ng bawat tao. Isinalin ito sa iba't ibang wika, ibinahagi ng mga aktivista, mga malayang mamamahayag, at mga ordinaryong netizen na hindi pa nakakarinig sa kwento ng mga kababaihang Iranian. Hindi nagtagal,
Nabunyag na may isang network ng mga voluntaryo at civil society organization sa iba't ibang bansa ang nagtutulungan upang isagawa ang isang emergency evacuation para sa maraming kababaihan mula sa mapanganib na rehiyon. Ngunit ang tanong na ikinagulat ng lahat ay, bakit Pilipinas ang huling destinasyon? Marami ang nakatuklas sa bawat piraso ng sagot. May nagsasabing ang Pilipinas ay isa sa iilang bansa na may civil society network na handang tumulong ng mabilis. May naniniwalang ang komunidad ng mga Pilipino sa rehiyong iyon ay matagal ng tahimik na kumikilos para sa makataong adhikain. Samantala, ang iba naman ay naniniwalang pinili ng mga kababaihang Iranian ang Pilipinas dahil paulit-ulit nilang narinig ang parehong kwento. Ang mga salitang iyon ay wala sa mga opisyal na dokumento, ngunit umiiral ito sa pag-asa ng mga tumatakas upang makamit ang buhay at kung minsan, ang pag-asa ay mas matimbang kaysa sa anumang bisa o kasunduan. Nang maging malinaw ang impormasyon, kinumpirma ng pandaigdigang media na sa loob lamang ng 2 araw, higit pandi ang kababaihang Iranian ang nakarating sa Pilipinas sa pamamagitan ng iba't ibang flight, paliparan at rutang pangtransportasyon. Ang ilan ay walang sapat na dokumento. Ang ilan ay may dalang iisang tela na bag at isang larawan ng pamilya, ngunit halos lahat sila ay may iisang katangian. Mga matang pagod ngunit puno ng pag-asa para sa isang bagong simula. Ang mga imahe mula sa paliparan ay agad na naging simbolo ng sandaling iyon. Ilang tauhan ng seguridad sa Pilipinas ang yumuko upang makipag-usap sa mga bata. Ang mga Pilipinong sumalubong ay nagdala ng tubig, pagkain at mga damit upang ipamahagi. Isang grupo ng mga voluntaryo ang nagtaas ng karatula na nakasulat sa wikang Persian, "Ligtas na kayo rito." Ang simpleng pangungusap na ito ang nagpatigil sa mundo sa kanilang pag-scroll sa screen. Sa panahon ng digital, ang isang imahe ay kayang pumalit sa daan-daang mahahabang ulat. At ang larawan ng isang Pilipinong voluntaryo na nag-aabot ng bote ng tubig sa isang babaeng banyaga habang ang kabilang kamay ay sumasalo sa bata nitong anak ay naging larawang tinawag ng marami bilang ang larawang nagpabalik sa tunay na kahulugan ng pagiging makatao. Ang mga pamahalaan ng maraming bansa ay nagsimulang magbigay ng komento. Ilang analyst ang nagsabing ito ay isang matapang at moral na desisyon, habang ang iba naman ay nagtatanong tungkol sa pasaning kakaharapin ng Pilipinas. Ngunit habang tumatagal ang debate, mas lalong nababanggit ang pangalan ng Pilipinas sa isang bagong tono, hindi lamang bilang isang bansang panturismo, kundi isang bansa na nagpakita na ang habag ay may lugar pa rin sa pandaigdigang entablado. Ilang pahayagan ang nag-headline, "Tinuturuan ng Pilipinas ang mundo kung paano tanggapin ang mga refugee ng buong puso." Isa pang pahayagan ang gumamit ng pariralang, "Isang bansa na hindi man isang superpower, ngunit ginagawa ang mga bagay na hindi magawa ng maraming superpower." Bagamat may mga batikos, pangamba, at mga debate na sumunod, may isang bagay na hindi maikakaila. Tinitingnan na ng mundo ang Pilipinas sa ibang pananaw. Mula sa isang bansa na madalas makita sa mga nakasanayang imahe, ngayon ay itinuturing na ang Pilipinas bilang isang kanlungan. At sa panahon kung saan marami ang nawawalan ng tiwala sa salitang humanity, ang kilos ng mga ordinaryong Pilipino sa loob lamang ng ilang araw ay nagbigay ng liwanag sa isang bagay na labis na kinasasabikan ng pandaigdigang lipunan. Sa gitna ng napakalaking atensyon ng media, isang kababaihang Iranian ang pumayag na ma-interview sa unang pagkakataon. Ang pangalan niya ay Sarina, 21 taong gulang, ina ng isang 9 taong gulang na batang babae. Nakaupo siya sa isang temporary shelter na itinayo ng simple sa isang lalawigang malapit sa Maynila. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang mga mata ay pambihirang matatag. Tinanong siya ng isang mamamahayag, "Bakit mo piniling pumunta sa Pilipinas?" Sandaling tumahimik si Sarina bago sumagot sa isang mahina ngunit malinaw na boses. "Dahil sinabi sa amin na sa lugar na ito, ituturing nila kami bilang tao muna bago ang lahat." Ang sagot na iyon ay tumagos sa puso ng napakaraming manonood. Ikinuwento niya na noon ay wala siyang gaanong alam tungkol sa Pilipinas. Alam lang niya na ang lugar na ito ay may magagandang simbahan, maanghang na pagkain at mga taong palabati. Ngunit nang lumala ang sitwasyon sa kanilang bayan, nagpadala ang relief network ng impormasyon tungkol sa mga destinasyong maaaring maging ligtas. Sa dami ng mga bansa, ang pangalan ng Pilipinas ang pinakamadalas mabanggit hindi dahil ito ang pinakamalapit, hindi dahil ito ang pinakamayaman,
kundi dahil ang Pilipinas ay tila mas bukas ang puso para sa kapwa-tao. Ang mga salita ni Sarina ay agad na naging viral. Marami ang nagsabing ito ang pahayag na nagpaiyak sa kanila. Marami ang umaming hindi nila inakalang ang Pilipinas ay mababanggit sa ganitong tono sa internasyonal na antas. At ang mga Pilipino mismo hindi kakaunti sa kanila ang nagsimulang makaramdam ng isang bagay na mas malalim pa sa pagmamalaki. Ito ay ang pakiramdam na marahil ang bansang ito ay laging may isang bagay na napakahalaga, ngunit ngayon lamang ito nakita ng malinaw. Matapos ang interview na iyon, si Sarina ay naging simbolo ng mga kababaihang Iranian sa mata ng publiko, ngunit ayaw niyang maging bayani. Sinabi lang niya na gusto niyang tingnan ng mundo ang lahat ng kanyang mga kasama, hindi lamang siya. Dahil sa higit 500 na iyon, naroon ang mga ina, mga batang dalaga, mga guro, nurse, estudyante, at mga kababaihang nawalan na halos ng lahat. Wika niya, "Hindi kami pumunta rito para humingi ng awa sa mundo. Gusto lang naming magkaroon ng pagkakataong mabuhay, gaya ng mga ordinaryong tao." At ang mismong bagay na iyon ang gumawa sa kwentong ito na hindi lamang balita tungkol sa mga refugee, kundi naging kwento tungkol sa dignidad ng tao. Habang patuloy na kumakalat ang balita, ang pinakanakakagulat ay hindi ang bilang ng mga dumating, kundi ang reaksyon ng mga Pilipino. Maraming lalawigan ang nagsimulang mangolekta ng mga donasyon. Ang mga community center, mga simbahan, mga temple, mga charity funds, at maliliit na grupo ng mga voluntaryo ay mabilis na nagbukas ng mga support points nang halos walang naguutos. Isang tindera ng Tapsilog ang nagluto ng dagdag na kanin at ipinadala sa shelter. Ang mga gurong voluntaryo ay nag-alok na magturo ng wikang Filipino ng libre. Ang mga doktor at nurse ay nagboluntaryong mag-check up. Isang grupo ng mga estudyante ang gumawa ng sariling mga welcome sign. Isang ordinaryong ina ang nagdala ng mga kumot mula sa bahay at nagsabing baka mas giniginaw sila kaysa sa atin. Ang mga bagay na ito ay maaaring maliit sa paningin ng pandaigdigang sistema, ngunit kapag pinagsama-sama, bumubuo ito ng isang malaking larawan na puno ng lakas. Ang social media ay napuno ng mga video ng mga Pilipino na nagtutulungan sa pag-aayos ng mga gamit, nag-aalinlangan sa pagsasalin, nagkarga ng mga bata, at nakikipag-usap sa mga kababaihang Iranian nang may ngiti kahit walang interpreter. Sa maraming bansa, nagsimulang magtanong ang mga tao sa kanilang sariling pamahalaan, bakit ang isang bansang hindi man superpower ay kayang tumugon ng may malasakit ng mas mabilis pa sa mga bansa na laging nagsasalita tungkol sa human rights. Ilang social analyst ang tumawag dito bilang soft power ng Pilipinas sa paraang walang nagplano. Hindi lang ito kultura, hindi lang ito turismo, kundi ang kakayahang gawin ang isang banyaga na makaramdam na sila ay may lugar pa rin sa mundong ito. Marami sa mga kababaihang Iranian ang nagsimulang ngumiti muli. Ilang bata ang unang beses na nakatawa matapos ang mahabang paglalakbay. Isang babae ang nagsabi sa gitna ng luha na hindi niya inakalang may estranghero na magbibigay ng sapatos para sa kanyang anak nang walang hinihinging anuman. Inakala ko na matapos kaming tumakas, kailangan muna naming patunayan na karapat-dapat kami bago kami tulungan, wika niya. Ngunit dito, tutulungan muna kami bago itanong kung ano ang kailangan namin. Ang pahayag na iyon ang sumasalamin sa puso ng buong kwento sa pinakamahusay na paraan dahil kung minsan ang nagbabago sa mundo ay hindi ang mga pahayag ng mga lider, kundi ang maliliit na kilos ng mga ordinaryong mamamayan na handang mag-abot ng kamay sa mga taong nasa bingit ng paglubog. Sa loob ng maraming taon, ang Pilipinas ay madalas na ikinukwento sa pamamagitan ng mga lumang lente sa mata ng mundo. Ang ilan ay nakikita ang Pilipinas bilang paraiso ng mga turista, ang ilan ay bilang isang papaunlad na bansa sa isang rehiyong may masalimuot na politika. Subalit ang kaganapang ito ay lumikha ng lamat sa mga lumang imaheng iyon. Ang pandaigdigang media ay nagsimulang mag-publish ng mga pagsusuri tungkol sa Pilipinas sa ibang-ibang tono. Maraming artikulo ang hindi lamang nagsasalita tungkol sa kaganapan ng pagdating ng mga kababaihang Iranian, kundi pati na rin ang tungkol sa mga pagpapahalagang nakabaon sa lipunang Pilipino. Ang kultura ng pagbabahagi, ang pagiging flexible ng komunidad, at ang kakayahang tumugon sa krisis habang pinapanatili ang pagiging tao. Sa isang primetime news program sa Europa, ang host ay nagsabi ng linyang naging viral, "Marahil ay masyadong maraming oras ang ginugol natin sa paghusga sa mga bansa base sa mga economic figures,
At nakalimutan nating ang tunay na nagpapakita ng kadakilaan ng isang bansa ay ang paraan ng pagtrato nila sa mga pinakamahihina. Ang linyang ito ang naglagay sa pangalan ng Pilipinas sa agos ng balita, hindi dahil sa kakaiba o marangya, kundi bilang halimbawa ng isang bagay na hinahanap ng mundo, ang kabutihang loob na ipinakita sa pamamagitan ng gawa. Maraming Pilipino rin ang nagsimulang tumingin muli sa kanilang bansa. Marami ang nagsabing, masyado tayong sanay sa pagpuna sa sarili nating tahanan, kaya nakalimutan nating sa mga oras ng krisis, ang bansang ito ay may napakainit na puso. Ilang pamilya ang napaluha habang nanonood ng balita dahil marahil ito ang isa sa iilang pagkakataon na nakita nilang pinupuri ng mundo ang Pilipinas mula sa mga bagay na mas malalim at totoo kaysa sa anumang promotional image. Siyempre, hindi lahat ng opinyon ay nagkakaisa. Mayroon pa ring mga pagtatalo tungkol sa resources, seguridad, batas, at kinabukasan ng mga bagong dating. Subalit kahit ganoon, ang nagbago ay ang dialogue. Ang Pilipinas ay hindi na tinatanong kung ano ang magandang pasyalan, kundi nagsimulang tanungin kung paano ito ginawa ng Pilipinas. At kapag ang isang bansa ay tinatanong ng ganoong tanong ng paulit-ulit, nangangahulugan iyon na nagsimula na siyang tingnan ng mundo ng may paggalang. Sa lahat ng mga imaheng kumalat sa buong mundo, may isang larawan na namumukod tangi kaya tinawag itong larawan ng siglo tungkol sa kabutihang loob. Ang larawang iyon ay nagpapakita ng isang batang babaeng Iranian, mga 7 taong gulang, na nakatayo at yakap ang isang lumang manikang tela. Sa harap ng bata ay isang middle-aged na babaeng Pilipino na nakayuko upang itali muli ang sintas ng sapatos ng bata. Ang bata ay nakatingin ng tahimik, habang ang babaeng Pilipino ay nakangiti na parang sa sarili niyang apo. Walang salitang nakapaloob sa larawan, ngunit ang buong mundo ay tila narinig ang lahat. Ang larawang ito ay ibinahagi ng milyon-milyong beses na may caption sa iba't ibang wika. May sumulat, ang pagiging makatao ay hindi kailangan ng interpreter. May sumulat, ito ang mundong dapat nating ginagalawan. At may sumulat lamang ng isang salita, Pilipinas. Marami ang nagsimulang magtanong kung sino ang babaeng Pilipino sa larawan. Nang maglaon, nalaman na ang pangalan niya ay si Aling Ba. Isang nagtitinda ng pagkain mula sa isang residential area malapit sa shelter. Wala siyang dalang camera crew, hindi siya opisyal ng gobyerno, at hindi kailanman naisip na magiging sikat siya. Sinabi niya sa mga mamamahayag sa simpleng paraan, nakita ko lang na nakalagpas ang sintas ng bata, kaya yumuko ako at itinali. May problema ba roon? Ngunit ang linyang may problema ba roon ni Aling Ba ay nagpatigil sa buong mundo. Dahil sa isang panahon kung saan ang lahat ay tila masalimuot, punong-puno ng mga kondisyong politikal, regulasyon at takot, ang larawan ng isang ordinaryong babae na yumuko upang itali ang sintas ng isang batang banyaga ay nagpanumbalik sa paniniwala ng lahat na ang kabutihan ay marahil mas simple kaysa sa iniisip natin. Matapos kumalat ang larawang ito, lalong tumaas ang interes sa Pilipinas. Ang mga embahada ng Pilipinas sa maraming bansa ay nakatanggap ng mga mensahe ng papuri mula sa mga mamamayang banyaga. Ang mga mamamahayag ay dumating upang itala ang aktuwal na sitwasyon at maraming human rights activists ang nagsabing ang Pilipinas ay lumilikha ng isang mahalagang aral para sa mundo, na ang pagtanggap sa mga taong sugatan ay hindi kinakailangang magsimula sa isang perpektong sistema. Maaari itong magsimula sa isang pusong handang tumingin sa iba bilang kapwa-tao. Minsan, ang pagbabago sa anggulo ng mundo ay hindi nagsisimula sa isang high-level conference, kundi sa isang pares ng mga kamay na yumuko upang itali ang sintas ng sapatos ng isang bata. Ngunit walang malaking kaganapan na walang pagtutol. Habang dumarami ang bilang ng mga kababaihang Iranian na dumating sa Pilipinas, nagsimulang marinig ang mga tinig na tumututol sa bahagi ng lipunan. May mga nagtanong kung handa na ba talaga ang Pilipinas? Sino ang mananagot sa pangmatagalang gastusin? Maaapektuhan ba ang seguridad? At ano ang mangyayari kung ang kaganapang ito ay maging president na magdudulot ng pagdagsa ng marami pang iba? Ang social media na dati ay punong-puno ng pagpapakumbaba ay nagsimulang magpakita ng mga mainit na pagtatalo. May mga post na nananawagan ng pagtulong ng buong puso habang ang iba naman ay nagpapakita ng takot, kawalan ng katiyakan at pag-aalala sa kinabukasan. Ito ang totoong mukha ng lipunan ng tao kahit may kabutihang loob, palaging umiiral ang takot. Gayunpaman, ang kawili-wili ay ang debate sa pagkakataong ito ay hindi nagpabagsak sa imahe ng Pilipinas sa mata ng mundo.
Sa kabaligtaran, maraming news agency ang nagsabing ang Pilipinas ay humaharap sa parehong tanong na hinarap din ng maraming bansa. Ang pagkakaiba lamang ay habang nagdedebate, ang bansang ito ay hindi padabog na ipinapagsara ang pinto sa kanila. Isang analyst ang nagsabi, ang kadakilaan ay hindi nangangahulugang walang sigalot, kundi ang kakayahan ng isang lipunan na panatilihin ang pagiging tao sa gitna ng mga sigalot na iyon. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng isang malalim na katotohanan dahil ang Pilipinas ay hindi iginuhit bilang isang perpektong lupain, walang bansa ang ganoon, ngunit ipinapakita ng Pilipinas sa mundo na kahit may takot, may mga limitasyon at may mga pagtatalo, ang isang bansa ay maaari pa ring piliin ang kabutihang loob muna. Maraming kababaihang Iranian ang nakakaunawa sa mga agos ng opinyong ito. Ang ilan ay nag-aalala, ang ilan ay natatakot na baka pauwiin, ngunit nang makita nila na napakaraming Pilipino pa rin ang patuloy na lumalapit, nakikipag-usap, nagtuturo ng wika at nagbabahagi ng pagkain, ang takot na iyon ay unti-unting napapawi. Dahil sa huli, ang pinakakailangan ng mga refugee o mga taong tumatakas ay marahil hindi ang malalaking pangako, kundi ang maliliit na katibayan na hindi pa sila tinalikuran ng mundo. Ang kwento tungkol sa mga kababaihang Iranian ay nagsimulang magbago mula sa balita tungkol sa mga refugee patungo sa kwento tungkol sa potensyal ng tao. Nang makita ng lahat na sila ay hindi lamang dumating sa Pilipinas, dala ang kanilang mga sugat, kundi nagdala rin ng kakayahan, karanasan at mga pangarap. Sa higit 500 na iyon, naroon ang mga guro, artesano, nurse, interpreter, chef, mahuhusay na estudyante at mga kababaihang naging pinuno ng maliit na komunidad sa kanilang bayan. Hindi nila gustong mamuhay habang buhay sa imaheng kaawa-awa. Marami ang nagboluntaryong tumulong sa mga gawain sa temporary shelter, agad na tumulong sa pag-aayos, pagtuturo sa mga bata, pag-aalaga sa mga matatanda at pagiging interpreter para sa isa't isa. Ito ang nagtulak sa maraming Pilipino na tingnan sila hindi bilang pabigat, kundi bilang mga taong may halaga at handang bumangon muli kung mabibigyan ng pagkakataon. May isang video na malawakang ibinahagi na nagtatala ng isang grupo ng mga kababaihang Iranian na sama-samang nagluluto ng kanilang tradisyonal na pagkain upang magpasalamat sa mga boluntaryo. Samantala, ang mga Pilipinong boluntaryo ay nagdala rin ng pagkaing Pilipino upang ipagpalit. Ang paligid ay puno ng tawanan, kahit hindi sila marunong sa wika ng isa't isa ng ganap. Ang hapagkainan sa araw na iyon, ang tila lugar kung saan pinaka-naiintindihan ng mga tao ang isa't isa. Maraming social media users ang nagsimulang magsulat ng mga status na magkakatulad. Hindi sila dumating para manghingi ng buhay sa atin, kundi sila ang nagbibigay sa atin ng isang aral. At ang pinakamalinaw na aral ay ang lakas ng mga kababaihan, dahil kahit dumaan sa pagkawala, mahabang paglalakbay, at pagharap sa isang mundong hindi sigurado, ang mga kababaihang Iranian ay nagsisikap pa ring alagaan ang kanilang mga anak, ayusin ang buhay, tulungan ang isa't isa, at manindigan gamit ang kanilang dignidad. Ito ang nagtulak sa mga tao sa buong mundo na hindi lamang maawa sa kanila, kundi nagsimula na ring igalang sila. Kapag nagsimula ng igalang ng mga tao ang mga dati nang itinuturing na mahihina, iyon ang sandaling nagbabago ang kwento at ang Pilipinas ang naging lugar. Ang kwentong iyon ay naganap. Ang gumawa sa kaganapang ito na hindi katulad ng mga naunang krisis sa pagiging makatao ay ang bilis ng social media. Noong nakaraan, ang mga ganitong kwento ay maaaring maghintay pa sa gabi ng balita o sa mga pagsusuri ng mga pandaigdigang organisasyon bago maging issue. Ngunit sa pagkakataong ito, ang lahat ay naganap sa harap ng mundo ng real time. Ang mga video mula sa paliparan, mga larawan mula sa temporary shelters, mga interview ng mga kababaihang Iranian at ang tulong ng mga Pilipino ay itinala, ni-edit, ibinahagi at isinalin sa maraming wika na tumatawid sa lahat ng hangganan ng mabilis. Ang platform na ito ay lumipat sa iba pang platform mula sa ordinaryong manonood hanggang sa mga celebrity, mula sa mga celebrity hanggang sa mga mamamahayag, at mula sa mga mamamahayag hanggang sa mga politikal na forum. Hindi lamang tumanggap ang mundo ng impormasyon sa pamamagitan ng mga opisyal na pahayag, kundi sa pamamagitan ng mga tunay na imahe, tunay na boses, at tunay na mga luha. Ito mismo ang nagbago ng lubusan sa balanse ng kapangyarihan sa pagkukwento. Hindi na kontrolado ng mga bansa ang kanilang sariling imahe,
gaya ng dati dahil ang mga tao sa buong mundo ay sila na ang gumawa ng kahulugan. At sa pagkakataong ito, napakaraming tao ang nagsama-sama upang lumikha ng isang bagong kwento tungkol sa Pilipinas, kwento ng isang bansa na nagbukas ng pinto nang ang iba ay nagsasara. Marami ang nagsasabing ito ay tagumpay ng visible truth laban sa mga imaheng binuo lamang dahil kahit pa may sumubok na baluktutin o atakihin, ang imahe ni Aling Ba na nagtatali ng sintas ng bata, ang imahe ng isang voluntaryong tumutulong sa maleta at ang imahe ni Sarina na nagsasabing, "Dito, ituturing nila kami bilang tao muna," ay nakaukit na sa alaala ng mga manonood. Ang social media ay maaaring maging magulong espasyo, ngunit sa ilang pagkakataon, ito ay nagiging entablado kung saan ang kabutihang loob ay kayang gumalaw ng mas mabilis kaysa sa mga pagkiling prejudices. At sa kaganapang ito, ang Pilipinas ay nagtagumpay hindi dahil sa anumang PR campaign. Ang Pilipinas ay nagtagumpay dahil ang mga ordinaryong mamamayan ay gumawa ng mga bagay na sapat na totoo upang paniwalaan ng mundo sa pamamagitan ng sarili nilang mga mata. Sa loob ng ilang araw, ang mga malalim na pagsusuri mula sa mga iskolar at commentator sa ibang bansa ay nagsimulang gumamit ng isang salitang bihirang iugnay sa Pilipinas sa internasyonal na konteksto, ang salitang dignidad. Hindi nila tinutukoy ang dignidad ng Estado sa aspeto ng kapangyarihan, kundi ang dignidad ng isang bansa na nananatiling nagtrato sa mga vulnerable ng may karangalan. Maraming maunlad na bansa sa mundo ang may mas matatag na sistema, mas malaking budget, at mas malakas na impluensya kaysa sa Pilipinas. Ngunit ang kaganapang ito ay nagtanong ng isang mahirap na sitwasyon. Bakit ang ilang lugar ay tumutugon sa mga refugee gamit ang mga pader, habang ang isang lugar ay tumutugon gamit ang tubig at pagkain? Sa isang unibersidad sa Europa, ginamit ng isang profesor ng sociology ang kaso ng Pilipinas bilang halimbawa sa kanyang klase na nagsasabing ito ay isang mahalagang halimbawa kung paano ang cultural capital at moral capital ay nakakaapekto sa reputasyon ng isang bansa nang higit pa sa naiintindihan ng maraming gobyerno. Ang mga estudyante ay nagsimulang magpakita ng interes sa Pilipinas sa isang bagong aspeto hindi lamang sa turismo, kundi sa panlipunan at makataong papel nito. Ang sitwasyong ito ay mayroon ding hindi direktang epekto sa mga Pilipino sa ibang bansa. Marami ang nagkwento na ang kanilang mga katrabaho o kamag-aral ay lumapit sa kanila gamit ang ibang tono kaysa dati. May nagsabing, "Ngayon ko lang nalaman na ang bansa mo ay may napakalaking puso." Ang mga linyang gaya nito ay maaaring maliit, ngunit para sa mga taong nakakakita na ang kanilang bayan ay madalas na nababawasan at kinikilala lamang sa iilang imahe, ito ay napakahalaga. Ang pangalan ng Pilipinas ay nagsimulang maiugnay sa mga salitang makatao, mapagmalasakit at dignidad sa mga pandaigdigang talakayan. Hindi dahil ang Pilipinas ang pinakamayaman, hindi dahil ang Pilipinas ang may pinakamalakas na kapangyarihan, kundi dahil ginawa ng Pilipinas ang mga taong halos wala nang natitira na makaramdam na sila ay may halaga pa rin, at iyon ay bagay na kahit ang ilang superpower ay hindi kayang bilhin ng pera. Habang ang mundo ay nagsimulang tumingin sa Pilipinas ng magkaiba, ang mga Pilipino mismo ay nagsimulang tumingin sa kanilang bansa ng magkaiba. Ang kaganapang ito ay naging isang malaking salamin na nagpakita sa lipunan na kahit marami ang problema ng bansa, sa ilalim ng kaguluhan ay palaging may agos ng kabutihang loob na tahimik. Marami ang nagsimulang magtanong, bakit ngayon lang natin naramdaman ang malalim na pagmamalaki mula sa kaganapang ito? Bakit kailangan pang maghintay ng dayuhan na magpakita para makita natin ang mga halaga sa loob ng ating sariling lipunan? Ilang pamilya ang nagsimulang mag-usap tungkol sa mga refugee, tungkol sa karapatang pantao at tungkol sa pagiging tao sa paraang hindi nila nagawa noon. Ilang paaralan ang kumuha sa kasong ito bilang aral tungkol sa empatiya. Ang mga bata ay naguhit ng watawat ng Pilipinas sa tabi ng mga kamay na magkakapit-bisig sa kabila ng iba't ibang kultura. Ang media sa Pilipinas ay nagsimula na ring ayusin ang kanilang tono mula sa pagbabalita ng kaganapan patungo sa pagtatanong tungkol sa mga halaga. Ano ang gustong maging bansang ito sa makabagong mundo? Magiging destinasyon lang ba tayo ng turismo o magiging lipunan ba tayo na maaalala ng mga tao dahil sa ating puso? Ito ang isa sa mga pinakakawili-wiling resulta ng buong kwento. Hindi lamang nito binago ang imahe ng Pilipinas sa mata ng mundo, kundi ginising nito ang isang kamalayan sa loob mismo ng Pilipinas. Ang higit 500 kababaihang Iranian
ay hindi lamang dumating sa Pilipinas, kundi tila nagdala sila ng isang test, isang pagsubok sa kung paano natin tinitingnan ang estranghero, pagsubok sa kung paano tayo tumutugon sa sakit ng mga taong hindi natin kauri, at pagsubok na sa mundong nagiging manhid, tayo ba ay pipili pa rin ng kabutihang loob? Kahit papaano, sa sandaling iyon, ang sagot ng Pilipinas ay nagpaniwala sa marami na ang bansang ito ay may liwanag pa rin. Habang lumilipas ang panahon, ang kaganapang ito ay nagsimulang tingnan sa mas malawak na aspeto. Hindi lang ito kwento tungkol sa mga kababaihang Iranian na tumakas mula sa pagdurusa patungo sa Pilipinas, at hindi lang ito kwento tungkol sa Pilipinas na nakatanggap ng papuri mula sa pandaigdigang komunidad. Ito ay naging isang salamin ng isang mundo kung saan ang mga tao ay konektado sa isa't isa ng higit pa, ngunit mas kaunti ang pag-unawa. Isang mundo na nagsasalita ng marami tungkol sa karapatang pantao, ngunit kung minsan ay nakakalimutan ang mga totoong tao na tunay na nagdurusa. Ang mga kababaihang Iranian ang nagtulak sa mundo na harapin ang isa sa pinakasimple ngunit pinakamabigat na tanong. Kapag may taong tumatakas mula sa kamatayan na dumating sa harap ng iyong pinto, ano ang gagawin mo? Sinagot ito ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbubukas ng espasyo, kahit hindi pa nila hawak ang lahat ng sagot, kahit may mga problemang susunod pa. Ngunit ang mismong pagbubukas ng espasyong iyon ang lumikha ng isang alon na mas malayo pa kaysa sa maiisip ng sinuman. Sa maraming bansa, ang mga usapan tungkol sa patakaran, sa pagtanggap ng mga refugee at migrants ay muling binuksan. Ginamit ng mga aktivista ang kaso ng Pilipinas bilang halimbawa na ang kabutihang loob ay hindi kahinaan kundi isang anyo ng katapangan. Samantala, ang mga media public analyst ay nagsimulang mag-analisa kung bakit ang kwento mula sa Pilipinas ay kayang tumagos sa puso ng mga tao sa buong mundo bagamat ang bansang ito ay hindi sentro ng kapangyarihan. Ang sagot ay maaaring napakasimple. Dahil ang mundo ay pagod na sa lamig at nang ang isang bansa ay nagpakita ng init ng buong katapatan, ang mga tao ay handang tumugon ng may kasabikan. Marahil ito ang dahilan kung bakit ang isang kaganapan sa loob lamang ng 2 araw ay kayang magpabago sa anggulo ng mundo sa isang bansa. Hindi dahil ang bilang na 500 ay ang pinakamalaki sa kasaysayan, kundi dahil sila ay dumating sa tamang oras kung kailan kailangan ng mundo ang isang kwentong ganito. Isang kwento na nagsasabing ang tao ay kaya pa ring tumulong sa kapwa-tao at ang isang bansa ay kaya pa ring piliin ang puso kaysa sa pagwawalang bahala. Ilang linggo ang nakalipas, isang maliit na pagtitipon ang idinaos sa isa sa mga temporary shelter. Isang kinatawan ng mga kababaihang Iranian ang tumayo upang magbigay ng talumpati ng pasasalamat sa mga voluntaryo at sa mga mamamayang Pilipino na tumulong sa kanila. Ang atmosfera ay simple, walang marangyang entablado, walang maliwanag na ilaw, ngunit iyon ang isa sa mga pinakamakapangyarihang sandali. Si Sarina ang nagbasa ng talumpating iyon muli. Sa pagkakataong ito, sinabi niya ang isang maikling pangungusap sa wikang Filipino na natutunan niya lamang. Salamat sa hindi pagturing sa amin bilang problema. Salamat sa pagtingin sa amin bilang tao. Marami sa loob ng silid ang hindi napigilang maluha. Nagpatuloy siya sa pagsasalita sa pamamagitan ng interpreter na bago sila dumating sa Pilipinas, inakala nilang ang mundo ay wala ng lugar para sa mga taong tulad nila. Ngunit ang pagtanggap na kanilang natanggap mula sa mga ordinaryong tao na walang kinalaman sa pandaigdigang politika ang nagpaniwala sa kanila na ang kinabukasan ay umiiral pa. Ang Pilipinas ay hindi lang nagbigay sa amin ng matitirhan, wika niya. Ang Pilipinas ay nagbigay sa amin ng pakiramdam na hindi kami mga taong kinalimutan na. Ang pahayag na iyon ay muling ibinahagi sa buong mundo at marahil ito ang isa sa pinakamagandang pagbubuod tungkol sa epekto ng buong kaganapan. Dahil ang tunay na pagbabago ay hindi lamang ang bilang ng mga natulungan, kundi ang paggawa ng isang bansa sa mga taong dati nang itinaboy na makaramdam na sila ay umiiral pa. Maraming Pilipino na nakapanood ng video na ito ang nagsabing hindi nila akalaing ang isang salamat mula sa estranghero ay kayang magpaiyak sa kanila ng ganoon. Ang ilan ay nagsabing ito ay gaya ng isang paalala na ang kabutihang loob sa pinakamagandang anyo nito ay marahil hindi ang mga ina-advertise natin, kundi ang mga bagay na ginagawa natin nang hindi nangangailangan ng deklarasyon. At gabing iyon, ang buong bansa ay tila tumahimik sandali upang pakinggan ang isang katotohanan. Kung minsan,
Ang maliliit na bagay na ginagawa natin ay kayang maging dahilan upang ang isang tao ay patuloy na maniwala sa mundong ito. Habang humuhupa ang kaganapan at ang mainit na balita ay unti-unting lumalamig, ang natitirang tanong ay hindi lamang kung ano ang nangyari, kundi ano ang maiiwan nito para sa Pilipinas at sa mundo. Ang sagot ay napakalinaw. Ang mundo ay hindi na tumitingin sa Pilipinas gaya ng dati. Sa mata ng marami, ang Pilipinas ay hindi na lamang isang lupain na may masarap na pagkain, magagandang dalampasigan o murang turismo. Ito ay naging pangalan ng isang bansa na nagbukas ng pinto para sa higit 500 kababaihan na halos hindi napakinggan ng mundo upang sila ay makahinga muli. Tiyak, ang isang kaganapan ay hindi kayang burahin ang lahat ng problema ng isang bansa, hindi kayang baguhin ang realidad ng politika, ekonomiya o lipunan agad-agad. Ngunit kung minsan, ang nagbabago sa mundo ay hindi ang pag-aayos sa lahat ng bagay sa isang beses, kundi ang paglikha ng katibayan na ang tao ay kaya pa ring piliin na gawin ang tama. Ang mga kababaihang Iranian ay dumating sa Pilipinas sa loob ng 2 araw, ngunit ang mga yumanig mula sa kanilang pagdating ay mananatili sa alaala ng mundo. Nagdulot ito ng paghahambing sa maraming bansa, nagtulak sa maraming lipunan na mag-self-reflect, at nagtulak sa maraming Pilipino na makita ang halaga ng sariling bayan ng mas malinaw. Sa huli, ang kwentong ito ay marahil hindi lamang tungkol sa migrasyon, hindi lang tungkol sa isang viral phenomenon, at hindi lang tungkol sa imahe ng isang bansa. Ito ay tungkol sa isa sa pinakamahalagang tanong sa panahong ito. Habang ang mundo ay punong-puno ng mga pader, sino ang magbubukas ng pinto? At kahit man lang sa isang sandali ng kasaysayan, ang sagot na iyon ay ang Pilipinas.